Basahin po natin ang Genesis chapter 1. Ang kasaysayan ng paglikha. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag niyang ng gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyan siya nang ito'y mamamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamanan, nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang ngayong mga halaman. Nasiyahan siya nang ito'y mamamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang magbugkod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay na liwanag sa daigdig. At ngayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw ng ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y kanyang mamamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat ng araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ang maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at sa lahat ng bagay na bubuhay sa tubig. Ngayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na bubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri na hayop sa lupa, maamo, mailap, malalaki at maliliit. At ngayon nga ang nangyari.
Ginawa nga niya ang lahat na ito at nasiyan siya nang ito'y kanyang mamamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, "Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, "Magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig, at kayo'y ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw na lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halaman nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw na lupa at sa lahat ng mga ibon." At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at sa lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ay 6 ng araw. Doon lang po. Maraming salamat.